nagkaroon po ng isang tactical accommodation sa bahagi ni Pangulong Duterte sa kanyang sinseridad at taus-pusong hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Sapagkat totoo naman din po na sinuportahan siya at inindorso ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, yung tinatawag nating urban left ng Communist Party of the Philippines na konektado sa CPP, NPA, NDF, kagaya ng Bayan Muna at iba pa. Pero lahat man sinuportahan nila. Sinuportahan din nila si Grace Poe, sinuportahan din yata, kinausap din nila yata si Jojo Binay, no? Mga kababayan. So hindi lang po si Pangulong Duterte ang kanilang ginawa ng pakikipag-alyansa. Ganon naman po palagi. Ganon naman talaga ang CPP, NPA, NDF. They want to play multiple cards during elections at papaniwalain kanila na sila'y para sa'yo. But they are only for themselves, no? To make the story short and clear, nang maupo po si Pangulong Duterte, bukal sa kanyang kalooban na magbigay ng oportunidad na matapos na ang armadong tunggalian, lalo na po ang local armed communist armed conflict or yung communist armed insurgency sa Pilipinas na halos mahigit 50 anyos na. In fact, 56 years na ngayong taon, hindi pa natatapos completely. Okay. So, pagkaupo ni Pangulong Duterte, ang unang hakbang kaagad niya, binigyan niya ng pagkakataon out of his sincerity and out of his clear intention, noble intention for achieving peace para sa bansa, ay binigyan niya ng pagkakataon, mga kababayan, na maupo po sa 3 cabinet positions ang mga komunistang terorista na mga urban-based operatives na kadri nilang matataas. Number 1, inappoint po niya si Judy Taguiwalo bilang DSWD Secretary. Si Judy Taguiwalo ay aktibong operatiba ng Communist Party of the Philippines. No? Isang profesora ito sa UP, subalit ito ay aktibo bilang urban operative ng CPP, NPA, NDF. Naging Communist Party, NPA kadrian nung kabataan niya dun sa Isla ng Panay. At nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. No? So, she was appointed DSWD Secretary, si Judy Taguiwalo. Cabinet level secretary yon. Number 2, na-appoint din bilang secretary sa Department of Agrarian Reform si Paing Mariano. No? Si Rafael Mariano, na siya naman po ang nagre-represent din sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, which is a front organization ng CPP, NPA, NDF. No? Ibig sabihin po, ang bargaining chip ng CPP, NPA, NDF noong 2016 kay Pangulong Duterte ay papasukin ng kanilang mga urban operatives. Kunwari, hindi mga Communist Party members ito, pero hindi totoo yun. At pinapalabas nila na sila ay mga social activists and mga advocates of reforms. Kunwari lang yon. So, hindi sila umaamin noon na sila ay aktibong CPP, NPA, NDF operatives and cadres. So, si Paing Mariano sa DAR, no? Pero si Rafael Mariano ay membro po ng tinatawag nating National Peasant Bureau or National Peasant Commission, NPC. Ito po yung unit ng Communist Party of the Philippines na siyang kumukumpas ng infiltration sa hanay ng mga magsasaka, magbubukid at mga manggagawang bukid sa buong Pilipinas. National Peasant Commission. It's an underground unit of the Communist Party of the Philippines. So you have Judy Taguiwalo doon sa DSWD, then Paing Mariano sa Department of Agrarian Reform or DAR. Pangatlo, si Lisa Masa. Na-appoint din po siya bilang chairperson ng National Anti-Poverty Commission. NAPSI. Cabinet level secretary din po yon. So 3 ang cabinet level, hinihingi pa nila noon pati ang DENR, no, para atakihin nila at ipatigil at sabotahe ang mining industry, no, at iba pang magagamit talaga nila sa kanilang operations. Hindi na pagbigyan, subalit there were already also negotiation na magbibigay pa ng at least 10 na mga undersecretaries sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So may 10 pa po silang nakuha na undersecretaries or USEC level, maliban sa 3 cabinet secretary level. Mayroon pa silang mga
consultants. Pinagbigyan sila ni Pangulong Duterte, no? Talagang ang layunin noon ni Pangulong Duterte na kung sincero ang CPP, NPA, NDF, bagamat hindi nila inaamin na mga nakaupong ito ay mga kadre nila, no? Asawa po ni Joma si tita ni, matagal ko na pong sinasabi yan, si Juliet de Lima. Kapamilya yan ni Laila de Lima. Anyway, ipakita natin po na talagang sincero ang intensyon ni Pangulong Duterte. Subalit sa loob po ng halos 2 taon, hindi po tumigil ang CPP, NPA, NDF na magkaroon ng panununog, pangbobomba, pang-aambush. In spite of the fact na noong August 2016, no, June, July, pag-upo pa lang ni Pangulong Duterte, inasikaso na maipalabas, ma-release ang mga almost 22 na mga top-level cadre o pamunuan ng CPP, NPA, NDF upang magkaroon ng peace talks. Kaya noong August 16, 2017 po, na-release na ang 22 na mga top-level na mga kadre ng CPP, NPA, NDF, including po yung mga namatay na na mga noon ay mga matataas na pamunuan pa, ang mag-asawang Benito Chamson at Wilma Austria Chamson. Sina Concha Araneta, marami po, siguro 22 of them. At karamihan sa kanila pumunta sa Netherlands kaagad, no? At inisponsor pa ito ng gobyerno ni Pangulong Duterte through OPAP or Office of the Presidential Advisor for Peace Process, na ngayon ay OPAP Pro na. At nagkaroon ng mga pirmahan at nagkaroon ng bilateral ceasefire agreement from August 2016 na nagtumagal ng 157 days hanggang February 2017 na naputol po ang ceasefire agreement at talagang ibinasura na ang peace talks ni Pangulong Duterte dahil patuloy po ang pang-aambush, pagpatay, panununog, extortion, recruitment, no? So napakalaki po ng konsesyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa kanila. Mantakin mo, Cabinet Level Secretary, Both B. Aguirre, thank you. Ipanaw Sambay na number 18 po. So, pagkatapos po ng 155 days, ano pong nangyari na may ceasefire? Nagpatuloy po ang panununog. There were more than 40 cases of arson in Mindanao. Ang tinitira nila mga equipment at mga properties ng mga malalaking construction at mga grupo na nagsasagawa po ng agribusiness like Del Monte, Somifro, mga palm oil, pinusunog po ito. Tuloy-tuloy, no? In spite of the existing ceasefire agreement na pinirmahan. Habang pinalabas na mga leaders nila, at ang nag-custodial waiver po ay ang grupong NUPL, na kung sakaling mag-collapse at hindi matutuloy ang peace talks, ibabalik sila sa kulungan. Subalit, hindi po sinunod ng NUPL, kaya tinatawag ko po yan na National Union of Patakas Lawyers, in which si Cristina Conte po, na abogadong kinikilala ng ICC sa Pilipinas, ay isa sa mga opisyal ng NUPL. National Union of Patakas Lawyers, NUPL, which is a CPP-created front organization among the group of lawyers and paralegal para magsilbi pong legal defense group nila sa CPP, NPA, NDF. So makikita nyo po, doon pa lang ay mayroon na po silang pagkakataon sana na ipatupad ang peace talks na sinasabi nila. Subalit inambush pa nila ang 4 na sundalo sa Bukidnon na ikinamatay ng mga ito at ninakaw pa ang mga armas at pera na para sana sa allowances ng sundalo. Hindi pa sila nakontento, a week after, inambush nila ang Presidential Security Convoy ni Pangulong Duterte. Mabuti at wala si Pangulong Duterte doon sa Buda, Bukidnon, Davao Highway boundary. No? Sa Bukidnon. Area yata ito ng Quezon or San Fernando, Bukidnon. So, dito na napuno si Pangulong Duterte, kaya automatic po, good evening Langging, nanonood ka pa. May office ka pa bukas. Malinaw na walang sinseridad on the part of the CPP, NPA, NDF. Kaya napilitan si Pangulong Duterte po na ipatigil na ang ceasefire at ideklara pero nag-antay pa si Pangulong Duterte, next year niya pa diniklarang totally off na and cut off na
ang peace process or ang peace talks sa CPP, NPA, NDF, no? February yung mga ambush, 2017. At sinunog pa pala nila, ito pa ang pinakamalaking kasalanan nila. Sinunog nila nung April 2017 or first week of May bago magkaroon ang pagsiklab ng digmaan sa Marawi, o Marawi War, ay sinunog nila ang 3 malalaking planta at processing plant nito ng Lapanday Fruits kung saan po sa Davao City ito located. 3, more than 1 billion pong damage nito. At ang mayor noon, si Sara Duterte. So klarong-klaro po that there was no any sign of sincerity. Samantalang may 3 cabinet position sa kanilang ibinigay at mahigit 10 na undersecretary level at mga consultants pa sila, hindi nila ito sinunod. No? At kaya noong September 2018 ay diniklara na po ni Pangulong Duterte na tapos na ang pamang formal na pakikipag-usap sa CPP, NPA, NDF. But imagine, habang sila ay nasa gobyerno ni Pangulong Duterte, binira nila at na-discover namin ito. Isa ako sa nagkaroon ng DOMEX opportunity. Ano po ang DOMEX? Ang DOMEX po, hindi po ito yung panglinis ng CR o ng mga toilet bowl. Iba po yun. DOMEX, D-O-M-E-X. Documents and Media Exploitation. Yan po ay isang intelligence forensics processing na nire-review mo, ina-analyze mo at ginagawan mo ng report ang mga dokumentong nakukuha o mga laptop contents at mga files at mga dokumento at ano pang mga material, USB, flash drive, external hard drive, pinoprocess po yan na nakukuha po sa mga raid o mga paghuli sa mga CPP, NPA, NDF top level cadres. Ang tawag po dati dyan, DOSEX lang. Documents Exploitation. Pero dahil may mga flash drive, may mga external hard drive, may mga digital files, tinawag na siyang DOMEX. Documents and Media Exploitation. Walang office daw sila langging. Liberation of Panay bukas. Bakit ano ba bukas? March 18. Ay, oo nga. No, Liberation of Panay yan sa World War II. Okay, thank you langging. So, very clear mga kababayan, doon sa DOMEX na sinasabi ko, which I was part of, wag nyo nang tanungin sino mga unit ito. Nakita ko doon na noong 2017, pinagplanuhan na nila si Pangulong Duterte. Nagbuo po sila ng tinatawag na Oplan Aklasan at Oplan Talsik o yung Aus Duterte. Ano po itong Oplan Aklasan at Aus Duterte or Oplan Talsik? Ang Oplan Aklasan po ay itong may nakakuha sila kasi ng isang undersecretary, hindi ko na pangalanan ang pangalan niya, na galing Mindanao pero mataas na kadre dati ng CPP, NPA, NDF sa labor. Naging undersecretary ni Bebot Bello, ni Secretary Bebot Bello. At siya ang naging dahilan kung bakit na-infiltrate muli ang mga labor sector at ang mga industriya. At ginamit ang kilusang Mayo 1 na ang layunin ay pawilgahin at palakasin ang kilusang welga at muling palakasin ang kilusang manggagawa nila para mag-infiltrate, mag-radicalize ng mga manggagawa at nang sa ganon magkaroon po ng industrial instability. Diba? Hindi lamang pang-aambush, pangungutong, extortion, panununog, pangbobomba, pati convoy, security convoy ni Pangulong Duterte inambush, pagpatay, at recruitment at recovery sa mga baryo at mga eskwelahan at mga pabrika ang ginawa nila. Pati po itong paglulunsad ng Oplan Aklasan. Dokumento po ito na nanggaling kay Esterlita Suway Bagyo. Sino po si Esterlita Suway Bagyo? Ito po ay dineploy ng Komisyong Mindanao, from Davao, dineploy siya para pamunuan niya ang Communist Party Regional Committee, ang tinatawag na KMRR, o Komiteng Partido sa Metro Manila, na siya ang pinakasentro ng Communist Party operation sa buong Metro Manila. So yung MR or yung Metro Manila MMRPC, Metro Manila Regional Party Committee, ang kanyang pinuno, si Esterlita Suway Bagyo. Underground ito. Opo. Nahuli ito sa isang condominium sa Cubao ng mga unit ng intelligence. Hindi ko nasasabihin. Ang daming dokumentong nakuha sa kanya at doon ko nakita, dahil part ako sa nagbusisi at nagkaroon ng analysis and tinatawag na DOMEX, Documents and Media Exploitation, doon ko nakita
at ginawan ko ito ng report na may uplan aklasan. Which true enough, ang target nila 40 industries. Mga malalaking industriya ang kanilang pawiwilgahin, including ang Nutri-Asia na talagang naganap at including po ang mga malalaking kumpanya dyan sa Southern Tagalog, no? Including ang Procter & Gamble, Nutri-Asia, at Jollibee, basta kasama doon ang dami sa Cebu, 8 or 4. So ang kalahatan mga 42 industries, no? Ang nakalagay sa na-decode namin. So ito ay isang attempt, no? Habang sila ay nasa loob ng gobyerno ni Pangulong Duterte, ininfiltrate na nila ang labor front, no? At kanilang layunin ay magkaroon ng aklasan. Aklasan is pag-aalsa ng mga manggagawa para pabagsakin si Duterte, ang gobyernong Duterte, at makabuelo sila. Ito pa, sa ilalim ng peace talks ni Pangulong Duterte, na isagawa nila ang second Congress nila noong October 2016 in the cover of peace talks. Ang huling kongreso po ng CPP ng pagkakatatag ay 1968 December pa, 1968 sa Pangasinan. After niyan, wala po silang National Congress dahil nga hindi sila makapagtipon ng isang nasyonal na kongreso because of security risk. Pero under the cover of peace talks and upon the auspices of the goodwill of former President Duterte, nung siya ay Pangulo, napagbigyan sila at nakapagsagawa ng National Congress sa Samar po ito, no? Sa Matuginao, Las Navas boundary sa Samar. So mula doon, thank you sa nagpapakulay, baka hindi ko ma-mention para makabuelo pong flow of thoughts ni Ka Eric. Mula po doon, hindi pa sila kontento sa mga nakuha nilang recovery, more than 500 barrios or barangay na recover nila sa Mindanao alone, and more than 800% ang increase sa recruitment nila. Grabe po talagang nangyari na yon. Mabuti at nandito ngayon kayong gabi na napapakinggan nyo. Ito po ay mga consolidated report, hindi po ito matatanggi ng gobyerno sapagkat ito po ay may maginawang report. Wala pang LCAC ito. Yung mga sinasabi ko, LCAC was created by way of Executive Order number 70 in December 2018 pa. Pagkatapos po ng mga DOMEX na ginawa or Documents and Media Exploitation kay Esterlita Suay Bagyo ng mga nakuwang dokumento, nakita din po doon ang tinatawag na Aus Duterte or kampanyang talsik. Ayun. At ang isang forma ng kampanyang talsik nila ay ang pagbubuo ng or people's resistance daw against war on drugs. Iyon. At para hindi lumabas na CPP, NPA, NDF na sila na itong bumibira kay Pangulong Duterte, nagbuo po sila ng isang grupo na ang nagbuo mga operatiba ng CPP, NPA, NDF like Franz Castro, Teddy Casino, at yung mga kalaban ko sa kaso ngayon, sila Carol Araulio. Ang pangalan ng grupo nila ay MAT. Movement Against Tyranny. M-A-T. Movement Against Tyranny. MAT. So, ang Movement Against Tyranny was a cover operation ng CPP, NPA, NDF doon sa kanilang plano ng Central Committee na patatalsikin si Pangulong Duterte pagkatapos na may isagawa nila ang second congress nila sa Samar at pati ang National Operations Command ng NPA na binuo na nila doon. At patay na rin po halos ang mga namumuno nito, sila George Madlos, sina Bok, si Minandro Villanueva, at marami pa po. Patay na sila halos sa panahon ng LCAC, nagkamatayan na po sila. Pumantay na mga paa nila, no? Ng lahat ng mga involved na ito. So, may uplan aklasan sa labor front at mayroon po silang kampanyang talsik. At ang kampanyang talsik ay ginawa nila ng maskara na ang pangalan Movement Against Tyranny. Ayan. Isinama nila dito mga obispo, mga pare, madre, mga pastor, at mga dilawan na mga ibang remnants ng dilawan. No? Hindi ang dilawan na mga hilaw na komunista ni Hontiveros. Doon sila sa Tindig, Pilipinas yon. Itong Movement Against Tyranny, ang core operators nito, mga urban cadre ng CPP, NPA, NDF, Tede Casino, Franz Castro, at mga sila Sarate, Colmenares, sila yan. Ang ginawa nila ay nagkaroon sila ng, kunwari, dinodokumento nila
ang war on drugs na mga namamatay. At binuo nila ang Rise Up. Ayun, Rise Up ay isang sanga ng movement against tyranny na ang layunin po ay magsadokumento ng mga mga pagpatay related sa war on drugs. Pero ang core po dito sa movement against tyranny at sa RISE, itong RISE, Rise Up, no, Rise Up, na mga pamilya ng biktima ng mga namatayan daw sa war on drugs, ay ang grupong Karapatan at NUPL. Ulitin ko po ang Karapatan ay nagpapakilalang human rights group, pero ito po ay piyansador ng NPA. At ito ay created ng Communist Party of the Philippines. Ang Karapatan at ang NUPL, National Union of Patakas Lawyers, saka yung Movement Against Tyranny po, na Aus Duterte campaign nila, ito po ang nagsagawa ng mga case build-up and documentation na isinumiti nila sa ICC. Hiwalay pa po ito sa inisyatiba ni late Attorney Jude Sabio na ibinulgar niya na si Trillanes ang namumulitika sa paglulunsad ng kampanya sa Tindig Pilipinas at ng kanilang mga hakbang na mag-file ng kaso laban kay Pangulong Duterte sa ICC. So wala pa po sa picture si Marcos, ang CPP, NPA, NDF na po ang naglalarga ng isang malaking operation dahil balak nila na dalhin sa international stage gamit po ang kanilang expertise at ang kanilang established network of pro-communist and pro-socialist organizations na nakabase sa Europe and even sa Amerika at sa Canada na tumutulong upang linyahan ang ICC. Nakita niyo po ang history na ito. Hindi po ito naibubulgar. Subalit ito po ay naipakita natin kay Pangulong Duterte noon, subalit siguro nakalimutan na rin nang umupo si Marcos na mabalikan ito kaagad sapagkat hindi natin napansin na inakomodate na rin sila at nagkaroon sila ng akomodasyon at proteksyon at special function kay Marcos through Martin Romualdez. But that's another thing na i-discuss natin later. Dito muna tayo sa historical context. So sa buong proseso po ng pagsasampa ng kaso sa ICC, ang mabalahibong kamay ng CPP, NPA, NDF po ang nag-operate, mga kababayan. At secondary po yung role nila Trillanes dito. Wala pong role o wala pong ganong kalawak at kalalim na network of international operations si Trillanes kung ikukumpara sa network of international operations ng mga komunistang teroristang grupo sa Pilipinas doon sa Europe. 1987 pa po nagsimula na sa Europe, sa Germany, sa Belgium, sa Norway, sa Italy, sa Netherlands, ang tinatawag po na ISW or International Solidarity Work ng CPP, NPA, NDF. Mula po dyan, ay nakapag-establish sila ng mga tinatawag na fraternal and friendly relations sa mga pro-communist groups, no? At alalahanin niyo po na ang komunismo sa Europe ay bumagsak lamang noong panahon po ng 1991 hanggang 1995. Ay yung pagpapatupad po noon ng Glasnost and Perestroika sa panahon po ni Mikhail Gorbachev, no? Glasnost is openness and reconstruction. So from 1987 and earlier pa, nandun na sila sa Europe, itong CPP, NPA, NDF, at naitayo po nila ang tinatawag na International Department diyan sa Utrecht, Netherlands. At nandun na po si Joma by 1988 or 1987 last quarter of 1987. Or 88, tama, 88 first quarter nandun na siya. At hindi na siya umalis doon. So lahat po ng mga senior cadre nila at yung may mga karanasan sa pang-internasyonal na gawain, doon po nagtatago sa Utrecht, Netherlands. No? Mga kababayan, hindi po ito masyadong napapansin sa Pilipinas. Pero ang tentacles or the octopus type operation of the CPP, NPA, NDF as a big-time criminal mafia syndicate operator ay napakalalim. Finance generation, mantakin nyo kaya nila noon na ugnayan ang Serbian communist groups, no? Pati sa Yugoslavia at pati sa Japanese Red Imperial Army upang makapagsagawa po sila ng fake dollar manufacturing.
ang NPA. Mantakin mo in the middle of 1980s. Pati yung pakikipag-ugnayan po kay Saddam Hussein. Ginawa nila yan. Because Saddam Hussein was a pro-socialist leader in the early times of his leadership sa Iraq. Pati kay Muammar Gaddafi po. Pati sa Libya. Nagpapatrainings pati sa North Korea. I know some of the NPA cadre na nakatrain sa North Korea at nakatrain pati sa Libya. And even po ang namatay na si Yasser Arafat ng PLO. Nakakausap po nila ito, nalilinyahan nila. Ganon po kalawak ang international operations ng CPP, NPA, NDF. Yasser Arafat sa PLO, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, and then sa Yugoslavia, sa Serbia, and then even sa Japanese Red Imperial Army. No? Na mga pro-communist groups po ito at mga sindikato. Even sa ETA sa Spain, mga separatist group po ito sa Spain, sa southern Spain. No? So malawak talaga. And even po sa Communist Party USA at even sa Communist Party of Canada at pati sa Communist Party of Australia na ang tinatawag ngayon na Australian Labor Party. Ganon po kalawak ang kanilang international network, pati po ang pagbubuo ng ICC, pinakialaman po nila Joe Masison yan. By way of creating another layer sa international level ng tinatawag na ILPS, International League of People's Struggle. ILPS. So ang ILPS po, existing hanggang ngayon yan. Nakatulong po yan sa paglabi para ma-operationalize ang ICC. Kaya ang ICC po, mainly, ang Rome Statute, ang labi po dyan na mga grupo sa UN, sa United Nations level po, karamihan mga communist-affiliated, leftist and socialist groups na ang sa core nito, mga network na nabuo ng CPP, NPA, NDF sa abroad 40 years ago pa. Nabuo na nila ito. Ito ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. At sa tingin ko, marapat lamang na talakayin natin ito. So makikita nyo po ang pattern, mga kababayan. Ang nag-case build-up, ang nag-interview, nag-facilitate ng mga kunwari victims, presentation of case, at ang numero na sinasabi ng tuwadcom na 30,000 ang namatay, pati po ang mga namatay na mga NPA sa labanan, pati po ang pinatay ng NPA, ikinarga kay Pangulong Duterte. Kaya umabot po yan sa 30,000. Kalukuhan talaga yan. At sa hindi po ninyo nalalaman, isa po sa inoperate ng CPP, NPA, NDF din, bago sa ICC, ginapang din po nila ito ang UN High Commissioner for Human Rights. UN High Commissioner for Human Rights, kasi nung panahon po, bago mag-COVID-19 lockdown, noong March 2020, tama, March 2020, January last week of 2020, hanggang unang bahagi ng February po, nakasama po ako ng pasikreto sa Thailand para harapin po ang legal team and research team ng UN High Commissioner for Human Rights na gumagawa ng Human Rights Situation Report on the Philippines, na siya po ang naging batayan ng resolusyon noon ng Iceland. Sa Pilipinas, doon na inadapt po sa UN Permanent Human Rights Council. So nagkaroon ng investigasyon at isa po sa mga datos at mga dokumentong hinahawakan ng research and legal team ng UN High Commissioner for Human Rights at the time na na-meet namin sila sa Thailand, sa Bangkok, Thailand. Last week of January to February of 2020, pag-uwi ko nag-lockdown na dito sa Pilipinas, mga kababayan, ay ang datos ng karapatan na nagsasabi na 27,000 to 30,000 ang pinatay nila Pangulong Duterte sa kanyang drug war. At yan po ay hinarap natin at dinibank. Ipinawalang bisa po natin yon hanggang sa magkaroon ng reconciliation of data na tinanggap ng UN is only 5,000 to 6,000 ang case of death related to police operations in relation to the campaign against drugs. Hindi po 30,000. Ang 30,000 po ay nanggaling sa grupong karapatan. At yan din po ang
grupo na binuo ng CPP, NPA, NDF. At si Joe Masison po ang unang nagpalaganap yan na mga 30,000 Pilipino o 30,000 na Pilipino ang pinagpapatay ni Rodrigo Duterte. Yang narrative na yan po ang ginagamit din sa Tuwadcom ng grupo nila Barbers at nila Romualdez. Exactly, rehash po yan, mga kababayan, no? Nawala na naman ako sa aking connection. No, mabibitin ito. Nandyan pa po ba ako? Nawala yata ako, mga kababayan. Ayan, I hope I am still alive, no? Naka-live pa ba ako, Rose Aguirre? Dito sa Facebook naka-live ako eh. Nako, na burger na naman. Ito po ang problem ko, mga kababayan, dito pag nagla-live ako, may ganito pong problem sa aking internet, no? Hindi ko po alam kung bakit pero may internet naman ako eh. Naka-internet ako. Okay, wait lang, nawala tuloy ako. Am I still live sa aking YouTube o hindi na? Naghang ka Eric? Naghang. Okay. What? Nawala.